coach. Good Ayan, morning. kamusta? Kamusta ang araw mo? Okay, okay na okay. Starting sa yung sa new client na Ayos. nakuha ko, 'yun. Ayos. Congratulations in advance, no? Kamusta yung pagiging Amazon VA? Ngayon, anong feel mo na Amazon VA ka na? I'm living my dream. Ayos. Isa sa mga ano ko, may-explain ko siya in a short way. I'm living my dream. Ayos, no? So, isa yan sa pangarap din ng mga iba na natupad na sa pangarap mo. Meron lang ako mga questions, no? Kung ano yung naging experience mo before, bago ka naging Amazon VA. So, gusto din natin ma-inspire ibang tao, no? Ibang mga aspiring VAs na maging Amazon, no? Sa online arbitrage specifically. So, ayan. Yung first question ko, ano ba yung background mo before? Paano ka naging Amazon VA? Siguro yung mga yung job mo muna, naging job mo, ano ba yung life mo before OA VA? Sige, pwede Mm. mo ba i-share sa amin yon? Oo naman coach. So, siguro simulan ko siya sa course na tinapos ko talaga nung college. Yung course ko kasi is Bachelor of Science in Information Technology or BSIT. And ako yung isa sa mga student nung college na basta makapasa, pwede na. So, Okay na, no? pagka-graduate ko noong 2016, doon na ako nag-start na mag-work. And yung unang work ko hanggang year 2023 is sa call center siya. Naging call center agent sa BPO industry. And then nung 2023, which is last year, nagkaroon ako ng big break na opportunity. Kala ko big break na yun eh. Kasi I was given a chance na makapag-work sa United States. And then it worked naman. Kaso on the other hand, nung paglipat ko sa Canada, trying to see if makakahanap ako ng work doon, maybe maging permanent resident din. Naubos yung ipon ko. This year, nung March 2024, umuwi na lang ako. Ayan, zero. Ang naiuwi ko lang talaga yung mga aral na natutunan ko dun sa ibang bansa. Oh, okay. Anong work mo dun sa ulit sa Canada? Sa Canada, iba-iba. Sa United States, ang naging work ko dun, nagbebenta ng pest control. Nagdo-door-to-door knocking ako sa mga bahay sa US, tapos nagbebenta ng pest control. Sa Canada, iba-iba yung mga naging work ko eh. Nag-work ako sa potato farm, naglinis ng mga trailer, naging kitchen helper, mga ganyan. Oh, okay, no? Ang ganda Pero ng hindi ako experience. nagkaroon ng work permit. Okay. Oo. Tapos, nakabalik ka ulit ng March 2024. March 2024. Okay. So, after nun, pagbalik ko dito noong March 2024, siyempre, zero. Naubos lahat ng ipon ko dun kasi pinamasahe ko pa uwi. Pagdating ko dito, nag-try ulit ako mag-call center. Eh, hindi ko na gusto yung, yung environment ng call center, tas booming na yung VA dito. So, ayun, dun na nag-start yung dream ko na, ay, gusto ko ring maging virtual assistant. Ano yung nakita mo yung nakagandahan pagiging VA dun sa call center na job or sa previous job mo? Unang-una diyan coach, yung time management. Kasi sa BPO, siyempre nakakulong ka diyan na 8 hours. Mm. Hindi nga lang 8 hours kasi yung travel time mo pa papunta Oo ng nga, work, ano, sa traffic sasama mo pa pa, yun. no? Oo, sama mo pa yun. 'Pag sa mga VA, flexible time, yun nga sinasabi nila. Sobrang flexible ng time. Kagaya dito sa client na meron ako ngayon, wala silang tracking hours as long as magawa mo yung task na binigay nila. Ayos, no? Salamat, Josh. Eh, paano mo naman na-discover yung course? Or ano yung naghikayat sa'yo na, uy, kailangan ko mag-training eh, bago maging Amazon VA, no? Paano mo na-discover? Salamat kay BA Daddy Yans. Okay. Yeah, di totoo Daddy coach. has, Thank you bakit, talaga sa'yo bakit? coach. Ayun nga, pag-uwi ko sa Pinas, 'di ba, nag-try ulit ako mag-call center. Tapos nakikita ko yung mga ano mo, yung mga post mo sa BA Daddy Yans page, tsaka yung mga My Day mo, ganyan. Tapos sabi ko, why not i-try ko din. After ko mag-call center nung March hanggang hindi nag-work na ulit dahil nga ayoko na sa ganong environment. I ended up na na lang mag-food panda rider Okay. Naging sa food panda logistics. rider ka. Oo, yun. Mga Yun nga ilang yung buwan work kaya ko yon? before yung simula nung April, May, June, ayun na, July. Yung nag-chat ako sa'yo na sabi ko, bro, ano ba yung mga maa-advise mo sa akin para makapag-start ako sa BA? Kasi yung Okay. knowledge ko before nun sa BA ako, bago sumali sa Amaze Nation, is general knowledge lang na virtual assistant ka ganun. Marami Okay. pala siya. Doon ko natutunan yun sa course. So, ibig sabihin, bago ka pumunta sa course, naging food panda Food rider ka panda. muna, tapos Mm. yung course, tapos bago ka nag-Amazon VA. Kasi sa Okay. Foodpanda rider din coach, ano din eh, flexible time eh. Kumbaga Oo, kung kailan mo flexible. lang gustong mag-ride, edi go. Oo, Parang tama, gano'n. no? So, ibig sabihin, guys,
kahit anong trabaho na meron ka ngayon, kung isa kang food panda rider or delivery rider, no? Meron ngang mga Lalamove rider, no? Angkas yan, pwede yan, sikat yan sa Manila. Mm. Pwedeng-pwede kang maging Amazon VA tulad ni Josh. Balikan natin yung course mo. Siyempre, hindi ka naman perfect. Siyempre, zero knowledge ka sa pagiging Amazon VA. Mm. Ano yung mga naging challenges mo at paano mo na-overcome yon? Yung mga challenges ko, coach, natulungan siya na ano, yung course natulungan ako na mas mapalawak yung knowledge ko kung ano yung Amazon online arbitrage. Kasi nga, kagaya ng sabi mo, wala naman talaga akong knowledge sa ganito. Ang knowledge ko lang as a food panda rider. Gusto ko rin magkaroon ng flexible time na kumikita ng medyo malaki as a food panda rider. Ayun, natulungan ako nung masagot yung mga questions ko about sa pagiging Amazon VA. Thank you, no? Ngayon, syempre meron ka ng client or nag-start ka na bilang isang Amazon VA. Ang madalas iniisip ng mga tao, kapag ba ako nag-enroll, magkakaroon ba ako ng client agad? No, ayan kasi iniisip nila kapag nag-training sila, nag-worry sila na baka hindi sila ma-hire kasi nga wala din silang experience. So yung question ko sa anong experience mo being a student no ng OAVA kung saan naka-help sa iyo na maging isang Amazon VA. So, isa ka ng Amazon VA. Anong experience mo sa course na nakatulong sa iyo talaga? Sige coach, yung isa sa mga experience ko na sa course is yung detailed na pag-explain sa course mula sa basic na malaman mo kung ano si Amazon, ano ba yung online arbitrage, ano yung product research, ano yung mga gagamitin mong tools once na naging virtual assistant ka na, ganyan. And ayun nga, kasi before, nagkaroon na din ako ng experience na mag-enroll sa isang course. Hindi ko na lang banggitin, coach, kung ano Sige, yung okay lang. course na yun. Ano yun, bale, binigyan lang ako ng module, tapos bahala ka na kung paano mo Oo. paano mo i-apply ganyan. Pero dito sa course natin, grabe, isa lang masabi ko mula start to finish hanggang sa magkaroon ng client, nandyan yung support, yung guidance, anong sasabihin mo sa interview, paano ka gumawa ng resume mo, ano yung gagawin mong cover letter na mahuhook si client. Kasi oo, nandyan yung si Google, nandyan yung mga Canva na matutulungan kang gumawa ng cover letter, pero cover letter lang siya. Mm, Ang ano diyan, paano mo ma-hook si client, 'di ba? Paano mo oo. siya ma-hook na ikaw yung karapat-dapat na VA para sa business niya. Okay. Ayun, coach. Thank you so much, Josh, no? Magandang experience yon. Actually, ayun yung kagandahan din ng course. Very detailed, guide ka. Merong group coaching, bi-weekly, weekly. So, ayun yung in-offer ng online arbitrage. Ito na yung last question ko. Anong ultimate advice mo para sa mga aspiring VAs na hindi pa nakakapag-start or sa mga student na nasa course na hindi pa tapos yung course? Anong yung ultimate advice mo para sa kanila? Siguro ang ma-advice ko lang, coach, na isa sa mga nakatulong sa akin nung sa course ko, meron kasi akong napanood na isa parang interview kay Denzel Washington, isa sa mga Hollywood actor. Tapos sabi niya, dreams without goals are just dreams and ultimately they fuel disappointment. And on the road to achieving your dreams, you must apply discipline, but most importantly, consistency, coach. Because without commitment, you will never start, and without consistency, you will never finish. So, mahirap yung course, hindi naman siya madali. Siyempre, food panda rider lang ako before na nag-try. And yun yung nag-keep going sa akin. Yung commitment ko na mag-enroll sa course na to at matapos ko siya at magkaroon ako ng client na sarili. And it helped me a lot. And yun nga, hindi nga siya madali. Pero kung consistent mo siya na gagawin, nandyan na yung support, nandyan yung coach mo, nandyan yung group mo, nandiyan pa yung mga kabady mo na magtutulong sa'yo, ma-achieve mo yung dream na yun. Basta consistent ka lang. Wow. Mafi-finish. Thank you so much, Josh, no? So, naka-inspire yung story mo from food panda rider tapos naging Amazon VA ka na. Totoo yung sinabi mo, yung consistency sobrang importante, no? Tsaka yung time, tama, 'di ba? Kasi kung Tama, hindi mo coach. bibigyan ng time or hindi ka consistent sa modules, sa pagnonood ng video, yung momentum mawawala eh, no? Mawawala. Kaya dapat tuloy-tuloy talaga para Mm. yung knowledge mo nandiyan lang, naka-stack lang sa'yo. So, thank you so much, Josh, sa magandang advice para sa mga aspiring VAs. So, guys, eto si Josh, isa ng Amazon VA. We hope na madami pa tayong matulungan na mga aspiring VA na magkaroon ng flexible hours, ganun din magkaroon ng work from home job. No, so yun lang. Maraming salamat, Josh, and have a good day. Thank you, coach. Salamat.
Thank you so much for watching this video. If you want to know more about freelancing, follow us on our Facebook, TikTok, LinkedIn, and Instagram page. And if you have any inquiries, just contact the number on your screen. This is your Amaze Nation brand ambassador, Nina, and with Amaze Nation, we provide life-changing learning for extraordinary living. See you next time.